Dahil nga papatapos na ang 2024, kailangan na natin ayusin ang mga energy flow lalo na kapag negative energy. Ito ay upang maiwasan na ang negative energy na papasok muli sa darating na 2025 wood snake. Ang mga gabay ay mainam gawin ngayong December at pagpasok ng bagong taon. Yan ang gabay na ating aalamin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mo kaibigan, laging masaya at malawak ang isipan, kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw mga Frenny, ang ating aralin ngayon ay mga cure ngayong 2024. Kamakailan nagbahagi ako sa inyo ng rason kung bakit mabigat ang 2024 sa ilan sa inyo. Ngayon naman ay ang kabuuan na gabay para dyan. By the way, kung hindi mo pa napapanood ang video aralin na yon, eto siya, latest upload din natin yan mga Frenny, bago yan at makikita nyo agad. Mahalaga ang aralin ngayon dahil dito ka magbabase ng enerhiya sa papasok na 2025 wood snake. Kaya mas mainam kung ngayon pa lang na last 2 months of 2024 ay maiayos na ang lahat at paunti-unti magawan ng paraan. Number 1, mag-ayos ng closet. Isa ito sa mga nakakaligtaan ng karamihan. Ang aparador nyo, ang lagayan nyo ng gamit. Isa sa mga stock energy sa tahanan ay napupunta sa ating aparador. Tandaan na ang sinusuot nating damit o mga kagamitan gaya ng bag, media, sapatos, lahat ng bagay na sinusuot na nasa aparador kailangan ngayon linisan. Declutter, kumbaga. Nakakabigat sa pakiramdam ang makalat na damitan. Tandaan yan mga Frenny, insensuhan nyo po after nyo maiayos. Number 2, magpalit po tayo ng walis tambo, walis tingting o anything na ginagamit nyo panglinis, including mop at vacuum. Now naman, kung maayos pa talaga o kabibili lamang, mainam na insensuhan nyo ito sa labas ng tahanan nyo kasama ng dustpan. Number 3, para sa kaperahan, mainam ngayon na maglagay sa southeast corner ng tahanan ng isang mangkok ng asin at paibabawan ito ng barya, 7 piso. Lalo na sa mga tahanan na ang kanilang higaan o kusina ay nasa southeast corner na direksyon ng tahanan. Pag di alam may kompas, gumamit po ng kompas sa phone, meron yan. Make sure nakatayo ang ulo ng barya, meaning heads up ang mga barya. Paikot yan ilagay mga Frenny, 7 pieces, okay na. Or 7 pesos. Number 4, palitan na mga may sirang kalan, plato, baso, gripo o bumbilya. Mabigat sa pakiramdam kung sa ating tahanan ay may mga hindi maayos o sirang kagamitan. Kung magagawan ng paraan ang mga may lamat o basag na baso or plato, pwede naman. Number 5, ang mga cellphone nyo. Yes mga Frenny, minsan kasi akala ng iba walang impact ang makalat na cellphone, but no. Madalas na gamit ng mga tao ang telepono or cellphone para makipag-communicate o transaction, lalo na kung may negosyo ka. Kaya I suggest para makatanggap ng kaswertehan o positive energy ang bawat transaction nyo through phones, dapat nagde-declutter kayo. Alisin nyo na ang mga extra files na hindi na kailangan. It's time para palitan mo na ang phone case mo ng bago, lalo pat papasok na ang 2025 wood snake. Mainam din kung maipapagawa ang mga sirang screen ng phone nyo. That's totally negative energy. Tandaan po ninyo yan. Ang paggamit ng basag na cellphone, salamin yan, Frenny. Remember, reflection yan. Insensuhan nyo po ang phone nyo pagkatapos nyong ayusin. Number 6, ang mga bags, sapatos, or wallet nyo. Make sure mga Frenny, declutter nyo. Pagpagin, pausukan ng insenso. Itapon na mga resibo, kalat, balat ng candy, etc. 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 Hindi maganda yan na vibration, lalo pat naglalagay kayo ng pera nyo dyan. Number 7, tsinelas, sapatos. Mga Frenny, ayusin nyo po ang mga lagayan nyo ng sapatos o tsinelas. Kung may madumi, linisan, labhan. Ang maruming kasuotan sa pangbaba ay hindi maganda, lalo pat gamit nyo ito sa kung saan ang inyong destinasyon. Kaya ngayon pa lang po, simulan nyo na ang paglilinis ng mga sapatos o mga paglagayan ng sapatos ninyo. Number 8, refrigerator. Ang ating mga ref, umpisahan ng linisan at alisin ang mga anumang pwede nang itapon. Metal element yan, kaya kasama yan sa mga dapat nyong tutukan at bigyan ng pansin. Mainam kung hindi ito nakatapat sa may lababo o water element. In case naman na ganon, dapat may pagitan o divider. Number 9,
banyo. Sa pagpasok ng 2025, Year of the Snake, kailangan po na maging malinis ang ating palikuran, mainam ang kulay na blue na pintura o tiles kapag usapang banyo. Huwag muna po tayo maglagay ng anumang halaman na may kinalaman sa pera o pag-attract ng pera sa susunod na usapin, tatalakayin natin kung bakit. Number 10, lamisahan. Ito madami nakakaligta dito. Malinis man ang paligid pero kapag ang hapagkainan o lamisahan ay hindi maayos, mag-a-attract din ito ng negative energy. For example, sa ating quarters mga Frenny, may lamesa para sa pag-i-edit or para sa mga online. Meron din naman lamesa para sa mga ginagawa kong unboxing, etc. 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 At iba ang lamesa sa pagritwalan. Ganon din sa aking tahanan. Magkakaiba yan. Mas mainam ang ganon. Now naman kung iisa lang ang lamesa nyo sa lahat ng ginagawa nyo, I suggest panatilihin lamang free from any clutter ang lamesa at laging punasan ng tubig na may asin. Lalo na kung ang inyong mga lamesahan ay glass or yung inyong dining table ay glass. Yan ang ibang mga importanteng gabay para sa mga gagawin nyo bago pumasok ang 2025 at sa unang 3 buwan ng 2025. Sana ay may napulot kayong aral ngayon. Huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano gaganda ang iyong kapalaran.